yung ICC na yan. Yawa mo. Anong pakialam nila? When my country was being eaten by drugs and everything, nandito ba sila? Putang ina nila. Kung bakit ko siya sinusuportahan, bakit ko mahal si Digong. Kasi yung sama ng ugali niya, yung angas niya, ginamit niya sa kalaban ng lipunan, sa kalaban ng mga Pilipino. Like yung mga drug addicts, criminals. At evident naman po yun, talagang nawala silang lahat. Hindi man nawala, pero nabawasan. Napakalaking porsyento yung Yeah. na-eradicate sa kanila. Tama, tama. Kaya mahal ko si Digong. Kahit ako, idol. Dahil sa pagmamahal kong yan, kapag ang ICC dumating dito, susuportahan ko si Digong. Yun. Hindi ko siya papabayaang dakpin ng mga banyagang puting unggoy na yan. Yeah. Yes. Magandang hapon muli sa inyo mga kasama. Nandito naman si Greg Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo rin yung bell para updated ka sa ating mga video. O, ano meron? O, sabi rito, DOJ will abide by Marcos amid calls to rejoin ICC. Ha? Ano ang nangyari? Bakit may ganun na naman? Tatalima si DOJ kay Marcos sa gitna ng mga tawag na muling sumali sa ICC? What? Bakit? Naku. Wala kayong kasawa-sawa, ano? Di ba? Wala silang kasawa-sawa dito sa mga usapin na ito. Talaga namang meron pa nga nagpasa ng bill, pinasa pa yung yung bill. Kung napanood nyo yung interview ni Luis Tro, sino ba yung rehistro? Meron silang pinasambil na EJK bill, Echeka Bu, Echeka Baru. Eto pero abangan nyo mga kasama. Magugulat ka na lang dito sa balita, Mamaya abangan nyo sa dulo ng ating video. Eto sabi rito, baka sumali uli. Bakit? Dahil talagang hindi pa sila tapos. No? Talagang gusto nila pag sumali, buksan uli yung kaso. Ayon nga dito meron ng pagbubukas ng kaso daw di umano talagang puntilya ni talaga ang mga Duterte. Tuloy mo nga to kung ano pag-uusap nyo dito. Pero Yusek, may kumakatok ba sa DOJ yung from ICC daw, knowing na may mga malalaking pasabog nga sa House Quadcom, pati sa Senate? May nagpupush pa ba lalo sa DOJ from the ICC na talagang ipagpatuloy yung kanila namang plano for the case against former President Duterte and the EJK? Not that I know of, ng ICC mismo, wala. Pero may mga naririnig kaming mga grupo, and admittedly, karapatan din naman nila yan to explore the best possible way to prosecute the case and to determine which venue they have a far better chance of getting justice that they deserve. Sipin nyo si ICC, wala naman kainti-interes, sa usapin na ito. Diba? Ito lang mga taong ito, tain-tae, hindi natin alam kung bakit gusto lang pumasok at sumali ulit ang Pilipinas dito sa ICC. Bakit? Hindi pa tapos ang plano nyo para sa mga Duterte? At gusto nyo namang mag-rejoin? Pag minadali nila ito, mag-rejoin sila at makasali na Nako po. Meron na silang tsansa na gawin yung mga masamang balak nila di umano. Yan po ang talagang kanilang tinatarget na habang papunta ang 2028, kasi alam nyo 2028 yun talaga ang malakihang etong midterm na to, hindi pa masyado to yung target nila, hindi makapasok si Ate Sara sa presidential election. Yun talaga ang gusto nila. Di ba? At itong mga ito ay planado talaga nito na sirain. Yun lang ang nakikita natin dito. Tuloy mo, kuya. Speaking of ICC, sir, sabi po ni Senator Coco Pimentel,
may statement siya kahapon na urging the president to rejoin, sumali uli sa ICC kasi ito raw ay magiging quote-unquote insurance policy against potential abuses by a leader. And in the case the justice system fails. Anong may take po? Nako. Oo, yun pala ang pagkakaintindi nitong ito. Nako. Ito pala yung mga pagkakaintindi nito. Eh di kayo pala, hindi kayo naniniwala sa justice system ng Pilipinas. Bakit kailangan nyo pang sumali dyan sa ICC? Oo. Dito nga sa Pilipinas, wala nang nangyayari. Diba? Alam nyo na mamayani. Dito, sa Pilipinas. Pag ikaw makapangyarihan, pag ikaw may pera, pag ikaw kilala, diba? Yun po ang katotohanan. Kaya, naku po, kung tatanungin yung mga taong bayan, gasgas na ho yung pelikula pagdating dito sa ICC. Kaya ate, sana naman po, bigyan ng magandang balita na lang ang ating kababayan. No? Oo. Believe naman kami sa inyo kasi kayo naman ay maayos naman magbalita. Ano pa meron dyan? Tuloy mo. Ba ang DOJ on this? Sa rejoining ICC? That is a matter of highest policy ng ating gobyerno, and it's only the president who can determine that. We don't have any position at that point. We will abide by the decision of our President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yun ha. Tuloy lang natin tapos reaction na ulit natin. Yun na, kagaya na sinabi natin, kung sakaling magre-rejoin at nasa desisyon ng isang Pangulo o sino nakaupo ngayon, yan po ay isang malaking pagsisinungaling sa gagawin niya. Kasi nung unang mensahe niya, unang statement niya, nagkaroon siya ng sabi nagsalita siya na ayaw natin sa ICC. Ayaw natin sumali diyan. Kasi parang ayaw natin magpa-under sa mga white daw, sabi niya, di umano. Ngayon, kung sakali nagdesisyon siya na talagang papasukin at magre-rejoin sila sa ICC, nagsinungaling na naman siya. Pang ilang beses na siya magsisinungaling pagdating dito. Kaya antayin natin yung mga usapin patungkol dito. Kagaya ng nabanggit dito, meron ng mga pangalan. Isang senador naman ang napangalanan dito. Diba? Sino yung nabanggit? Si Senator Coco Pimentel. Ngayon, ano ba ang statement ni Coco Pimentel dito pagdating sa usapin na to? At bakit magkakaroon na naman ng isang pasabog? Ewan ko kung pasabog ito para sa inyo. Kaya kayo na lang po ang bahalang mag-analyze dito sa mga nilalabas na video. Tayo nagre-reaction lang po. No? At saka pala kung hindi po kayo nakakapanood ng video natin, naku po, masyado na pa tayong humihina po ata. Parang hindi na po ata ako malakas sa inyo parang yung video natin hindi nyo ata napapansin. Hindi ko lang malaman, baka hindi lang tayo nire-recommend ni kaibigan. Kasi napansin natin, from 100,000 to 100,000 views, bumababa tayo. Medyo nalulungkot po tayo pagdating sa ganyan. Kasi tayo masipag mag-upload ng video. Masigasig tayo mag-reaction. Kung ganito naman na hindi na pa napapansin ng ating video, nako po. Nay, sama-sama na naman tayo malulungkot niyan. Diba? Gusto nyo bang mawala ng isang kaibigan na nagre-reaction na ganito, masigasig magbalita? Ito, ano ngayon? Pagkalas ng Pilipinas sa ICC, desisyon lang ni Duterte. Senator Pimentel, yun ang sabi dito. Ate, ano ba yung kwento mo pagdating dito? Gusto namin malaman kung ano-ano ba yung mga usapin Kung sino nagdesisyon, At karapat dapat ba talagang bumitaw ang Pilipinas sa ICC? Oo. Kasi kung tatanungin nyo ang taong bayan, yung mga ganyang usapin, hindi naman siguro pwedeng ayaw natin ng ganyan, ICC. Meron tayong sariling hukuman dito. Diba? Ano pang silbi ng mga yan? At bakit nag-aaral pa yan? Yung mga judge dyan, mga fiscal dyan, mga abogado dyan. Bakit kailangan nyo pang sumali dyan sa ICC na yan? Hindi ba kayo believe? Sa sariling atin? Ito, ikwento mo lang ate. Pasok.
i-clarify kasi natatandaan daw niya, previously, suportado niyo si dating Pangulong Duterte doon sa decision na umalis ang ating bansa sa Rome Statute. Ano daw po yung dahilan bakit nagbago ang inyong pag-iisip dito, stand dito sa issue na ito? Hindi, actually yung issue doon sa time ni President Duterte, nalihis tayo sa who has the power. Napunta doon yung debate sa legal issue na paano umalis, kailangan ba ng concurrence ng Senate o desisyon lang ng Presidente? Ako ang sagot ko doon sa tanong na yun, kung paano umalis, desisyon lang ng Presidente. And then, Pero mas mabuti talaga hindi tayo umalis kasi nga meron tayong insurance policy. At alam ko sir, parang naging issue yun, di ba? Yung pagkalas natin, hindi na po ba yung dumaan sa concurrence ng Senate? Correct. Kasi nag-file nga sa Senado, di ba? Oo. So nag-file sa Supreme Court pala. Nag-file ang ibang senador sa Supreme Court ng case na kine-question yan. Ang pagkakaalam ko sa nangyari sa kaso, hindi naman sinabi categorically ng Supreme Court na pag aalis tayo sa treaty, kailangan pumayag ang Senado. Senate. Pero diba, So yun yung pumunta doon yung issue on who has the power to sino ang magde-decide kung tayo ay kakalas sa treaty, sa isang treaty. Ako ang position ko hanggang ngayon, it's the President. Pero para sa inyo, ang pagsama sa isang treaty at ang pagkala sa isang treaty, bagamat initiative ng executive, parehong dapat hong dumaan sa concurrence ng Senate? Pagpasok. Pagpasok Mas lang. mahirap ang pagpasok. Oo, pag sumanib o sumama sa isang treaty, mas mahirap. Kailangan ng presidential action na positive, papasok siya, pumirma siya, and then kailangan ng concurrence ng Senado. Ang aking pagkaintindi o paniniwala ay kung tayo aalis, member na tayo ng isang treaty, aalis ang Pilipinas sa isang treaty, presidential decision lang yan para sa atin. So may dagdag na tanong si Marlon Ramos, how will the Philippines rejoining the ICC impact the pending complaints against Duterte, Senator Bato and others in the ICC? Baka prospective. So pag bumalik tayo sa ICC at then na-concur, na-ratify o na-concur ng Senado yung ating pagsali, so sa petsa na yon, doon lang. Balik ulit ang coverage nila sa petsa na yon. So hindi pwedeng umatras. Hindi ito. Nako, may plano pa pala ata na sumali ulit sa ICC Oo, ang usapin dito, sa tingin ko lang opinion ko lang naman ito mga kasama. Kung planado talaga nito ng mga ito na sumali sa ICC, halimbawa, nakapasok uli sila at miyembro na tayo ng ICC, meron pagkakataon na maisampa nga ang kaso, laban sa Pangulong Duterte. Yun lang ang nakikita natin. Kaya itong mga ito na parang gusto lang magkaroon uli ng jurisdiction ng ICC dito. Pero sa mga Pilipino, sa mga kababayan natin, parang yung ICC na yan, parang wala namang kakwenta-kwenta yan, hindi umano. Kasi isipin nyo, parang lumalabas, kung kayo ay gusto nyo ang ICC, kayo dyan, di ba, pinapalabas nyo na walang kakwenta-kwenta ang hukuman at ang DOJ at ang kung ano man yung nakakasakop sa pambansang husgado. Di ba? Pinapalabas nyo na hindi na makabuluhan yung jurisdiction ng DOJ o Supreme Court o kung sino man yung naghukom dito sa Pilipinas. Kasi pinapasok nyo yung ICC. Para lang sa opinion opinion ko lang naman ito. Kung kayo na naniniwala at parehas tayo ng opinion, i-type nyo dyan sa comment section. At kung kayo naman ay hindi naniniwala, nako po sabihin nyo, wala hong kakwenta-kwenta yung ICC. O isang pananakot lang yan sa mga Duterte, yan lumalabas dito tuloy. Prospective. Prospective ito. Actually itong aking proposal, hindi ko na tinitingnan yung past, tinitingnan ako sa future na kailangan natin ng insurance policy na panigurado na merong pang pwedeng takbuhan yung ating mga kababayan. Kasi nga parang dito sa nangyayari ngayon, yung mga hearings namin, ang daming nananawagan or ang daming reklamo na hindi pa nila nakakamit ang hustisya. So ibig sabihin sir, kung daming reklamo, maraming nananawagan, hindi nakakamit ang hustisya, bakit diyan sa Senado nyo hinihiring dumano? Bakit ayaw nyo isampa diyan sa hukuman? Bakit kailangan pa ng ICC para maisampa ang kaso? Ganun ba yon? Yan po ang isang katanungan
ni Aling Rodora dito sa sinabi sa video. Ngayon, ganun pa man, iniisip din natin, bakit kailangan pa ng ICC kung magsasampa lang naman ng kaso yung mga biktima di umano? Oo, ibig sabihin, oo, meron silang gusto na mangyari. Sa palagay nyo, ano ang isang katanungan dito, di ba? Big question mark. ICC ba ang sagot? Para maisampa ng mga biktima ng EJK kunwari, EJK di umano, EJK na sinasabi. Ang usapin nga dito illegal drugs. Di ba? Laban sa illegal na droga. Marami ho ang nakinabang. Marami ho ang natuwa. Ngayon nga, kita nyo, lumalabas sa mga video. Nasa tapat ng tindahan, naggaganon. Nagsumisinghot ng candy. Tapos meron pa yung parang abandoned bahay. Nabidyuhan. Nagsisingutan ng mga candy ron. Ayan ba ang gusto ng ating mga... yan ang ba ang gusto nyo? Kung sino yung mga naglilitis, naghihiring about illegal drugs. Kung yan ang gusto nyo, wala na ho, sira na ho ang Pilipinas. Ayaw nyo pagtuunan ng pansin, yung kagandahan na gawa ng dating Pangulo, bagkus ang ginagawa nyo, pamumuliti ka. Siraan. I-connect ang dating Pangulo sa EJK daw, di umano, na wala namang katuturan. No, tama. So, eto, tuloy. Mo na hindi agad nila natatamo ang hustisya dito sa ating bansa, merong fallback sila tumakbo sa ICC kung member tayo. Correct. Kung may sistema na gano'n. Para may pressure din tayo. Kasi hindi pwedeng sabihin lang na, inimbestigahan na namin yan. Pero ilang taon na. Ilang taon na inimbestigahan, di ba? So, para may pressure din tayo, yung ating mga institutions, yung ating executive offices, may pressure din. Ang nangyayari ako, nadidisappoint lang ako, bakit naging legislative function yung pag-imbestiga ng mga war on drugs, lalo na sa mga aktual na namatayan. Dapat yan, investigative power na yan ng executive branch, police work, NBI work, PDEA work, dapat prosecutor work, dapat gano'n na yun Yan narinig nyo. Maibigay ko naman kayo sa slide kung saan, dito, eto na. Nagalit na po ang dating Pangulong Duterte. Bakit daw? Matapos kumalat ang balita, na nasa Pilipinas na ang ICC, ang dating Pangulo, pinagmumura ito, illegal na pinasok ng kampo ni, kung sino yung lulong, Sino ba yung lulong? Former President Duterte naglabas ng galit, ICC at mga nasa likod nito, pinaulan ng mura. Diba? Sabi ko sa inyo, pinagmumura na siyan. Pakinggan nyo kung ano yung mensahe dito ni Chikadora. Alam mo si Chikadora, kaibigan natin to, pero chismosa rin ito. Kaya nga tayo nagbibigay sa inyo ng mga reaction, dahil kay Chikadora. Salamat, Chikadora, kung di dahil sa iyo, hindi nalalaman ng ating mga kababayan yung mga chismis at mga balita na hinahayag, na ginagawa natin ng reaksyon. Eto, pasok mo. Matapos siyang takuting ipapaaresto sa International Criminal Court, former President Rodrigo Duterte hinamon at pinagmumura ang ICC. Buti na lang. Kaya walang takot na binantaan ni former President Rodrigo Duterte ang mga taga-International Criminal Court na pumunta rito sa Pilipinas at mapapatunayan raw ng dating Pangulo na wala silang karapatan para hatulan ang ilan sa mga dating government official na nanguna sa drug on war. Diretsong tanong ng dating Pangulo, nasan raw ang ICC noong panahong tila namamatay at nalululong sa droga ang mga Pilipino, lalo na ang mga kabataan na tila walang sapat na guidance noong panahon ng mga nakarang administrasyon. Sa katunayan raw, sa kanyang panahon ay tila kahit papaaring natakot ang mga dogorogista, pusher at drug lord na magpakalat ng mga illegal na droga. Ngunit ngayon tila mas lumalala na raw ang mga cases ng patuloy na pagdami ng mga nalululong sa ipinagbabawal na gamot. Narito ang full video ng money ng iba't... Interrupt ko lang kayo kung napapanood nyo ho yung mga bali-balita na nakukuha na ng video, kita nyo nakuha na sila dalawa. Hindi ko lang mapakita sa inyo kasi hindi ko na, tatry ko mamaya na halongkatin. Dalawang lalaki,
nakuhanan ho na sa taas ng palapag, nakuhanan ng video, talagang madidismaya ka dahil bulgara na di ba? Bulgara na ho yung mga ganung bagay. Hindi ho makatuwiran. Oo, maiinis ka. Bakit ganun? Napakasimple na lang. Sabi nga nung isang na-interview, ang candy raw ngayon ay 2.5. Busit na yan. Biruin nyo. Ganun katalamak ngayon, ha? Kaya, sana, alisin na sa susunod. Alisin na itong mga, kung sino man yung parang ayaw pa nila ng ginawa ng Pangulong Duterte, no? Against sila. Siguro, baka sila yung mga protector di umano, kaya against sila sa ginawa ng dating Pangulo. Bagkus ay kakasuhan pa nila. Talagang gusto nilang pakasuhan ang dating Pangulo at ipasok pa sa ICC. Ito, ipasok mo, Chikadora. Ibang reaksyon sa mundo ng social media. Saan ba yan? Sabihin mo sa kanila, putang mo dito, sabi mo, putang ina ninyo. Ang droga ang kumakain sa mga anak natin. Saan sila? Totoo, kung may makita ako na foreigner magsalita sa akin harap, pag hindi kita sinampal. ICC, may mensahe sa inyo. Si Tatay Digong. Saan ba yung ICC na yan? Yawa mo. Ang pakialam nila. When my country was being eaten by drugs and... So, medyo masakit sa tenga, mga kasama, Oo. Siguro i-forward na lang natin at talaga namang kita nyo, minura naman ng ating dating Pangulong Duterte, yung ICC na yan. Sabi nga niya, kung foreigner magsalita sa kanya, talagang tatampalin niya Oo. Kaya mas maganda siguro, maging wise na lang tayo sa susunod na eleksyon, no? Gamitin na lang natin ng ating talino at yung magandang kamay para hindi na maulit yung mga ganitong pangyayari. Na kung sino yung gumagawa ng mabuti, ay ngayon ay napapasama. Kung sino yung yung pumuprotekta di umano sa kasamaan, sila pa ngayon ang may ganang magdemanda at magsampaha. Bagay, kilala nyo naman yun. Hindi natin matatanggi kung sino sila. Ilan ba sila dyan? Noong nakaraang hearing, kala mo, galit na galit Pero ang tanong, ano ba stand talaga nitong mga kinausap kanina? Kanino ba talaga sila? Sa bagay, hindi naman natin kinukuha yung kung kanino panig sila Ang maganda rin usapin, sana paniwalaan nila kung ano yung nagawang mabuti ng dating Pangulo. Hindi yung panggigipit na lang ng panggigipit. Kung politika lang ang hanap nyo, lumabang kayo ng patas. Magpa-elect kayo sa mga tao na dapat kung gusto na kayong iboto. Hindi yung ganyan, naninira na nga kayo Pinipersonal nyo pa yung mga Duterte. Di ba? Alam natin, mabantot ang politika dito, ang politika sa Pilipinas. Pero hindi sa gantong sitwasyon. Di ba? At the point na nagsama-sama sila, nagsanib-sanib sila ng pwersa. Di ba? Ilan sila dyan? Napakarami ho nila. Meron pang mga pangilang-ilang senador. Buti na lang itong si dating Pangulong Duterte, meron ho siyang kaalyado na pangilan-ilan. Diba? Nasulido sa kanya. Wag na natin isama si sino ba yung dating isa? Tino. Si Tino. Kilala niyo ba si Tino? Wala ho yun. Sabi ng kaibigan natin si Marites dito, ay nako, wala yan. Balingbing yan. Nako po. Paano mo naman nasabi, Ate Marites? Sabi niya, dati di ba kay kay President Duterte? Ngayon, kala niya hindi malakas si President Duterte. Tumagilid na. Totoo ba? Ngayon, nakikita natin parang totoo. Ito, pasok mo pa. Tisin nyo lang medyo maingay. Maingay yung background ni Chikadora. Pasok. Everything, nandito ba sila? Tama. Ina nila. Sabihin mo sa kanila, punta mo dito sa ninyo. Ang droga ang kumakain sa mga anak natin. Tama. Saan sila? Totoo, kung may makita ako na foreigner magsalita sa akin harap, pag hindi kita sinampal. Pakialam kayo ng pakialam, hindi naman kayo nakakutulong. Tama. Because look, idiot. If you're not really an idiot, because you are an idiot,
Sino ba naman gustong pumatay sa kapwa-tao? Yun, tama yun, tama. Oo, di ba? Gusto man akong patayin kayo. Kayong pumunta dito sa bayan ko. Noong mga minuno namin na walang alam, pumunta kayo dito. You occupied my country for so many years. Spain for 400 years. Americans how many years? And you talk like a shit. Inaniyo ba kung turuan? Talk about human rights. How many years of oppression? Nagtiis tayo sa mga kamay ng mga banyaga. Kanina. Tapos kung magsalita ka, no, look who's talking, ika nga. Kung Pilipino ka naman, and you're destroying the mga bata, ibang istorya yan. Sinasabi ko naman, at saka ako nag-warning. At ang warning ko, walang para-para. Wala akong qualified or condition. Huwag mong gawin yung papatayin kita. Duterte lang sa kalam. Si former President Rodrigo Roa Duterte, palamura. Sabi nila masama ugali, ang hilig magmura, marumi ang bibig, bastos. Totoo naman yan. Pero alam nyo kung bakit ko siya sinusuportahan? Bakit ko mahal si Digong? Kasi yung sama ng ugali niya, yung angas niya, ginamit niya sa kalaban ng lipunan, sa kalaban ng mga Pilipino. Like yung mga drug addicts, criminals. At evident naman po yun, talagang nawala silang lahat. Hindi man nawala, pero Nabawasan. napakalaking porsyento yung Yeah. na-eradicate sa kanila. Tama. Kaya mahal ko si Digong. Kahit ako, idol. Dahil sa pagmamahal kong yan, kapag ang ICC dumating dito, susuportahan ko si Digong. Yun. Hindi ko siya papabayaang dakpin ng mga banyagang puting unggoy na yan. Yan. Kaya bring it on. Papasukin nyo na yung ICC nang magkaalam-alam na po tayo. Ayun lang po. Ito po ang inyong bro Pipoy. At again, I support former President Rodrigo Roa Duterte Yes. against ICC. Ito ma-interrupt ko lang si Kuya, no? Hindi na ho, kung sakaling makapasok at nakapasok at sinasabi na dadakpin ang dating Pangulo, nako po, baka ho magkagulo. Yun po ang sabi ni Aling Maria. Baka po magkagulo. Kasi isipin nyo, ang Pangulo, ang dating Pangulo, gaganunin nyo, dadakpin nyo. Nako po, yun magandang ginawa. Ngayon, ano bang ginagawa ng kung sino po ngayon? Yung dating dadakipin daw doon, maganda hong nagawa sa bayan. Tapos ganun pa ang magiging sitwasyon. Nako po, magkakaguluhan, sabi ni Aling Maria. May patunay si Aling Maria. Subukan nyo. Kagaya nga sabi ni Brother Pipoy, tutulong, no? Maprotektahan. At baka nga hindi nga mahawakan si Tatay Digong ng mga ICC na sinasabi na yan. Hindi ho mahawakan ng kamay. Dahil sa dami ho ng Pilipino na mahal ang Tatay Digong, baka hanggang tingin na lang siguro ang mangyayari. Iyon tuloy. Wife of a drug suspect killed at the height of Duterte's administration's bloody war on drugs. And Oplan Tokhang wants an international criminal court trial for former President Rodrigo Duterte. Step Up Transformer ay isang... So yan, may ads ulit hintay lang tayo ng konti mga kasama. Yung due process na madalas nating sinasabi or binabanggit when it comes sa drug war, it doesn't mean that that due process would result in your favor. Okay. Yan ang pinakauna yung tatandaan. It could always result in favor of any parties. Depende doon sa resulta ng kaso. Meron naman tayo sariling korte. Yun. Bakit kailangan natin mag-outsource ng lilitis ng mga drug cases dito sa atin? Bakit? Diba? Kasi dito, parang niluluto.
Parang may kinakampihan sila, may pinapaboran, kaya mahirap makamtan ang hustisya kapag dito. Maling-mali yung ganitong klaseng perspective ng Filipino when it comes to justice. Ang justice kasi, hindi porket ikaw yung nag-file ng kaso, hindi porket ikaw yung nawalan, sasang-ayon na yung resulta ng korte sa'yo. Tama. Hindi hustisya yung matik na ibigay lang nila yung gusto mo. Ang hustisya malaman muna yung totoo at umakto ng naaayon doon sa totoo. Yan. Ngayon, iba yung binigay na result or hatol doon sa kaso mo, sasabihan mo ngayon, bias yung korte. Anong gagawin ng korte natin? Magsisinungaling sila para lang gumaan yung loob mo? Ang hustisya at katotohanan, magkadikit yan. Hindi mo pwedeng mabigyan ng hustisya ang isang bagay unless malaman mo yung totoo. Yun. And Yan ha, mga kasama ha. Nakita nyo, inihayag ni Kuya kung ano talaga. Yung mga, bakit kailangan mo kumuha ng outsource na maglilitis sa kaso, meron naman tayong sariling hukuman. Kung ganon, edi wag nyo nang paganahin ang hukuman natin. Itapon nyo na yan, di umano. Kasi wala naman daw saysay. Ngayon, sino ang maniniwala pa dito sa mga nagsusulong na ICC di umano? Pinagbumura nga eh. Diba? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na. Huwag kang pahuli sa mga balita, sa mga issue, reaction. Hanggang sa muli. Bye-bye!